welcome to Heart Stories. This podcast is brought to you by Ultra Mega Supermarket. Presyong mababa, mas pinababa pa. And welcome back! Hello. So guys, ang guest natin ngayon ay medyo matagal kami hindi nagkita dahil isa siyang traveler. Pero yung last na podcast na ginawa namin, parang sa Indonesia pa at hindi prepared. So, hello Francis Candy. Hi, welcome back to me. Kaya nga. Oo, kumusta ka naman? Eto, te. Happy. Oo, halata to be naman. back. Ito, happy and healthy. Yes, at ang dami mong gold. Yeah. Dati na ako taga Dubai talaga kasi ngayon. Oo. Hindi, kasi right now, I'm engaged. Agad-agad. Teka lang, intro pa lang to. Okay, wait lang, kinabahan ako dun So, engaged ka na. Engaged na ako, te. Excited nga kasi ako, Alam mo, happy. hindi ko pa natatanong yung love life mo, sinabi mo na. Hindi, kamusta love life mo? Hindi, ikaw na lang. Okay na yun. Ikaw na, Okay, akala ko sige. ikaw yung interviewing. Hindi, so simulan natin sa sinabi mo, engaged ka na. Engaged ako, te. Okay, so, kumusta ang bagong engaged? Teka lang. Kumusta? Ako kunyari, wala nangyari. Kaya nga. Okay. Kumusta yung bagong engage? Anong feeling na ikakasal ka na finally? Surreal. Kasi hindi ako paniwala. Sabi ko nga, te, yung parang isang batang bakla. Diba? Oo. Natulad ko. Pero pinangarap mo bang ikasal before? Talaga? Oo naman, te. So isa siya sa mga dream mo din na gusto ko ikasal someday, yung ganun? Te, sabi ko nga, te, inikot ko yung buong mundo para magkaroon ng true love. Ay, totoo ba? Part yun, te, na parang... part din siya? Part yun na pag travel talaga yung parang, will I find someone here? Kasi habang nagta-travel ka, marami kang nakikilala. Ito na ba si Mr. Right, Mr. Left, Mr. Right now? Pero may mga nakita ka ding Mr. Left. Oo naman. Ang dami Sa mga din, te. travel mo, di ba? Oo, swipe flip lang din. At saka, marami ka ding mga love life na alam nila na nag-trending, Yes. na na-issue. Nung una, syempre, pinapublic ko yung love life ko hanggang sa na-realize ko na hindi pala dapat lahat. Lalo na pag hindi pa sure. Diba? Oh, natuto ka din. Natuto din ako din, te, na parang, syempre, yung sakit na parang, ay, umiyak ako ng sobrang masyado. So, let's not talk about much of myself muna in public. Okay. Talaga, may mga ganun ka na palang learning sa pag-ibig. So, okay, since engaged ka na, in advance na natin yung usapan. Since engaged ka na nga, nakilala mo siya sa US, di ba? Sa US. Paano kayo nagkakilala? Ang story talaga, nakakatawa kasi shoutout kay Madam Kilay, siya yung tumawag sa akin na parang sabi niya, Bax, punta mo naman ako, tulungan mo ako mag-shoot. So dapat palis na ako, pabalik ako ng Pilipinas. Tapos pinunta ko si Madam. Pagdating ko doon, syempre, tuwing every dating ko doon kila Madam, nagda-download ako ng Bumble para makipag-date sa lugar nila. Kasi gusto ko, kung mag-aasawa ko sa Amerika, ayoko ng mga taga-big cities. Ayoko taga New York, ayoko taga LA. Kasi pakiramdam ko sa akin lang naman to, no? Pag taga-big cities, malalandi. So parang hindi pang long term. May natutunan tayo ngayon. Ganun pala yun? Oo, so parang pakiramdam ko, pag nasa suburbs, mga ganon, sila yung mga pang long term. Hindi malaparty, hindi malayaw. Pang-seryosohan. Pang-seryosohan. So, doon mo siya nakilala? Doon ko siya nakilala. Sa Bumble? Sa Bumble. Sa first day ko kila Madam Kilay. Tapos nagkita kayo agad? Tapos, siguro nakita kami after 2 weeks. Tapos, first date pa lang namin, okay siya. Okay. Paano yung okay siya? Kasi, Ano yung ibig sabihin na parang okay siya? may spark sa akin. Hindi parang, Una mo siya makita in person, may kabog ng dibdib? Oo naman. Tsaka tiyan layo ng... Sinundo niya ako sa bahay eh. Mga 45 minutes na drive, papunta doon. Tapos sinundo niya ako, nag-coffee kami. Tapos ngayon ko nalaman din, hindi pala siya mahilig sa kape. Pero dahil gusto kong coffee, go. Tapos doon pala, medyo awkward siya simula, no? Pero eventually, nung nasa park na kami, chika-chika kami, ganyan, nagustuhan ko siya. Tapos pinaka nagustuhan ko, kasi bago kami umuwi, sabi ko mag-dinner muna tayo. Nilibre niya ako. It's a sign na hindi siya kuripot. Yes, sabi ko. Ba't ayaw mo ba ng kuripot? Ayoko ng kuripot, eh. Alam mo, pareho tayo. Yan din yung sign ko. Kasi sa akin, generous ako. Ako
Ako din, pareho Diba? tayo. Ayoko nang parang red flag sa akin pag ano ba yan, magdi-date tapos ako yung pagbabayarin, yung ganun. Yung parang, I don't mind. Sige, pero pag first date, parang sagutin Oo, mo naman. syempre naman, ako. first date, diba? Sagutin mo muna ako. so- Tsaka ako yung visitor dito sa bansa mo. Oo, so natuwa ka Natuwa doon sa ako ginawa noon. niya. Tapos sinatid niya uli ako. Tapos sabi ko, matutuloy pa kaya? Tinanong ko agad siya noon. Sabi ko, will there be a second date? Did you like the date? Diretsahan! Siyempre, parang ganun nga, parang today lang, engage ako. Kaya Right then nga, and there. teka, ito ba yung, pakita mo naman yung ano mo, ito ba yun? Yes. Oh my gosh, grabe, naunahan mo na ako. Pero ito yung backstory pa niyan. Oh, sige. Bago siya mag-propose, nauna na ako nag-propose. Nag-propose ka sa kanya? Yes. Teka lang, gaano kayo katagal magkarelasyon bago nagkaroon ng proposal? So, after 6 months, nag-propose agad ako. Paano ka nag-propose? So, di ba, first 3 months magkasama kami. Tapos yung 3 to 6, pumunta na ako ng Asia, bumalik na ako Asia. Pero nung 3rd month kasi pinakilala niya ako sa magulang niya. Nagulat ako. At that time, Bilis. sabi ko, kung ito, naglalaro lang to, kung American lang to na playboy, yung parang, uy, nakatikim ng bago dito, gustong tikman, hiwalayan ko na. Tapos, so pagdating ko pa doon, kasi sa kanila, di ba, nag-ano ka ng hotel. Ang galing pa akong Mexico, ha? Tapos, sa kapitbahay niya lang yung hotel, nauna pa akong dumating. So, sabi ko, parang wala to ata. Pagdating niya doon sa hotel, sabi niya, I will introduce you tomorrow to my parents. Pak. Nagulat ako. So, bumabalik mo bigla? Oo, sabi ko, uy. Shit! Are you sure? Sabi ko, what do I need to prepare? Kinabukasan, nag-shopping agad ako para maganda yung outfit ko. Oo. Tapos yung suot ko, nakapolo ako. Siyempre yung formal-formal. Tapos summer kasi, te. Tapos akala ko dinner, pag summer pala, ang sunset, 9 p.m. Oh. Tapos ang dinner namin, may araw pa. Tapos sa bar, sa outdoor. So sabi ko, ang init ha. Lahat sila nakasando lang. Ganun. Ako nakapolo. Polo. Oh. Tapos yun, pagdating after nung first 3 months, pinakilala niya ako. So, balik na akong Asia. Tapos, pagdating ko sa Asia, sabi niya, ipapakilala kita sa extended family ko na. Oh. So, bumalik na ako Amerika. Pagbalik ko Amerika, sabi ko, bago ako bumalik Amerika, sabi ko, siya, ipapakilala niya na ako sa extended family niya. So, sure na to. Bakit may extended family pa? I mean, yung relatives niya. Ayun Ayun. tawag nila. Ah, Di ba? Yung mga okay. tita-tito. Pero how was it nung makilala mo yung mother and father niya? Okay sila Okay. sa'yo? Okay yung mom and dad niya. Magaan naman. Actually, ito yan. So, yung mom and dad niya, tapos pumunta kami doon sa graveyard nung kapatid niya. Kasi meron siyang kuyang namatay eh. Oh. Oo. Tapos, sobrang mahal na mahal niya yon. So, pinuntahan namin yon. So, pakiramdam ko, inintroduce niya na ako sa lahat. sa family niya, sa kapatid niya, sa lahat. Tapos, sunod, nung i-introduce niya na ako sa mga extended family niya, sabi ko, ay, parang totoo na to. So, hindi ako dapat pupunta doon nang hindi ako ready. Baka mag-propose siya. Oo. So, nag-aabang ka din pala? Oo. Pumunta ako ng Japan para ako mismo gumawa ng singsing. Ah? Ako mismo gumawa ng singsing sa Japan. Actually, blinag ko yun. Sabi ko, pag ito hindi na-post, ibig sabihin, wala. Oo. Wala. Pero It's na-post a no. mo yun ngayon? Na-post? Hindi ko pa na-post. Ipopost ko pa lang din. Ah, okay. Sige. Tapos, yung sumunod, sabi ko, pero pag na-post to, soon na siguro pag kami na. So, right then, pagbalik ko, nag-propose agad ako. Bago po lang mag-propose sa kanya, hiningi ko muna yung blessing ng tatay niya. Kasi tatay niya sumundo sa akin sa airport eh. Sabi ng tatay niya, I support you, blah, blah, blah. So, parang supportive naman ng parents mo, sweet niya sa akin. Tapos, propose na ako sa kanya. Ayaw niya pa. Bakit? Hindi pa rin siya ready. Ano na-feel mo nun? Ako yung parang, oh my God, paano na? Oh, nasaktan ka. Nasaktan ako, te. Tapos lalo na at that time, yung pumunta ako nung nag-viral nga rin video rin na yun eh dahil na-question ako sa immigration. Tinanong ako kung ano gagawin ko, ganyan. Ang daming tanong sa akin. Tapos pinalis din ako agad-agad. Tapos, yun, kinausap ko yung nanay niya. Sabi ng nanay niya sa akin, please have more patience, ganyan. So ako yung parang, okay. Hanggang sa after 6 months nakita uli kami. Kaso pagdating namin dun sa first time niya mag-travel outside the country. Oh, saan siya nag-travel? Nag-travel kami dalawa sa Mexico. Okay. Inatake naman siya doon ng kanyang depression and anxiety. Bakit? Kasi first time niyang mapalayo sa pamilya, meron siyang separation anxiety dahil nung nawala yung kapatid niya. Yung depression niya sobra. So nag-inom siya ng gamot So ako sa mga nanonood, kung meron kayong nararamdaman,
take medicine, talk to your friends, talk to people who will help you. Yun yung talaga eh. So, pagdating namin sa Mexico, first 4 days masaya. The rest, naging malungkot na. In 10 days, he lost 10 pounds. Talaga? So, ako at that time, yung parang, kakabook ko lang ng ticket namin pa Cancun. Actually, hindi ko na to sinabi sa vlog talaga. Kasi at that time, ayoko naman masira yung relationship namin. Ayokong i-open sa lahat yung ganito. So, hindi ko na sinabi. Sinabi ko na lang, aalis na lang siya. Alam mo yung katapos ko lang i-book lahat ng tickets and everything. Tapos sabi niya, uuwi na ako bukas. Biglang-bigla. Bigla akong, shit. Yung parang pakiramdam ko, it's more than the effort, no? Pilipino pa rin ako, mahirap lang pa rin naman ako, no? Oh. So, syempre, surprise ko yun eh. Yung surprise trip ng lahat. Parang, wala na. Ako na naman, nag-crash out talaga ako nun. Kasi parang, Totoo. So, natuloy. umalis talaga siya. Bakit? Ano reason? Anxiety niya. Hindi niya talaga kaya? Hindi niya na kaya. Pero dapat ilang days pa kayo? 1 month. Ganun katagal. Matagal ako mag-travel, te. Oo Di ba? nga. So, nakailan kayo? Ilang days lang? 2 weeks. 12 days. Tapos hindi niya na kinaya. Hindi niya na kinaya. So, pumayag ka na. Sabi ko, hindi siya kumakain eh. So sabi ko sa kanya, kung gusto mong makauwi, kailangan mong kumain kasi hindi ka magiging physically fit. So, ayun, sinubukan niya ng sarili niya. And then, pagbalik niya ng Amerika, naggamot siya. Talaga? Naggamot siya, kaya he was able to come here in the Philippines. Kasi wala sa family niya ang nakaka-travel pati. Yung mama at tatay niya, hindi pa nakalabas ng bansa yan. Parang karamihan sa mga Americans na nakatira sa gitnang part, Sa area na province. Midwest, yung mga ganyan. Hindi sila nag-aeroplano, lahat sila drive-drive. At karamihan sa mga Americans, hindi talaga pala travel. Kasi ang pakiramdam nila, andito na lahat sa Amerika, ba't pa kami lalabas? Oo nga naman. Oo. So parang nabigla siya dun sa travel Nabigla na siya. yun. Tapos, tinulungan niya talaga yung sarili niya. Yun yung na-realize kong nag-effort talaga siya. Na, okay. Na nag-inom siya ng gamot, yung preparation ng pupunta ako sa Pilipinas, sobrang layo, yung culture. So pangalawa na pala yung Pilipinas na pinuntahan niyang Pangalawa. bansa. Pero, nabigla lang din ako na bigla siya nag-propose dito. Dito siya nag-propose sa Philippines. Sa Boracay, on our anniversary. Paano yung proposal na Kasi ang nangyari doon sa proposal, parang syempre alam niyo naman ako, para as a traveler, no, tayo, picture, picture tayo dito, picture tayo doon. Set up ko yung camera, picture, ganyan. Tapos sabi niya, parang months ago pa, nagpe-prepare talaga siya ng sabi niya, how do I use the video editors, ganyan, para doon mag-edit ng, kasi gusto niya gumawa ng video. So ako parang, okay, sige, tulungan kita. Picture siya. Pagdating namin doon sa Boracay, video siya, picture. Tapos sabi niya, teka lang, mayroon ako naisip. Maganda to. Trust me, I have a vision. Sabi niya, Okay. Yun talaga. Look there. Then I will look there. And then after you go there, look at me. Oo. So ako yung, ito pa nakakatawa. Taray. Panoorin niyo po yung video Oo. Kasi naka-Winnie the Pooh ako na t-shirt. Yung naka-crop top pa ako. Ay, kasi beach eh. Kasi crop top ako. Oo. Hindi kasi sabi niya, mag-white ka. Naka-white kasi siya. So ako yung sabi ko, hindi bagay sa pants. hindi bagay. So kailangan mag-black na shirt na. Ito ata yung suot ko noon, parang ganito. Tapos, basta, so pag lingon ko doon, pagharap ko, nakaluhod na siya. Tapos yun, ang ginawa niya pa, yung singsing na ginawa ko sa Japan, costume yun. Ako mismo gumawa from the scratch. Ginaya niya yung design. Ginaya. Tapos sabi ko, ang laki nung singsing kaysa sa... Okay. Sabi ko, mahal to, no? Magkano to? So, na nag-propose siya finally, ano na na-feel mo doon? Kasi tinanggihan ka niya nung una, tas finally, ito na, siya na. Yung naramdaman ko talaga, super saya. Kasi in the months before pa, actually last year, sinabihan ko talaga siya na parang, wala akong patience maghintay forever. Mahal kita. Pero hindi ko ibubuhos yung lahat ng time and energy ko sa'yo kung wala kang plano. So, ibig sabihin na nakilala mo siya, alam mo na siya yung gusto mong makasama for life, ganon? Parang, siguro nung simulang mga dating days namin, nakita ko sa kanya yung mga qualities na gusto ko eh. Nakita ko sa kanya yung patience niya. Kasi, teacher siya sa Amerika, music teacher. Nagtuturo siya from grade 5 hanggang senior high. So, sabi ko, kung meron siyang patience sa mga bata, may patience dito sa akin. Okay. So, tapos,
yung patience niya, masipag siya. So at that time na nakilala ko siya, teacher siya, nag-tutorial siya, tapos manager siya ng fast food, tapos community band pa siya. So, 4 na work. So, sabi ko, madiskarte to. So, hindi ako magugutom dito. Nilibre ako. Tapos, mabait. Yun nga lang, syempre in the beginning of relationships, ang dami din namin problema, no? Dahil iba yung kultura natin eh. Alam mo naman tayong Pilipino, parang first day pa lang gusto natin ibigay ang lahat. Oo. Yung parang, ay, mag-move in na ba ako sa'yo? Yung gano'n yung parang, sila yung parang iba yung kultura nila. So, na-misinterpret ko yun. So, nag-iiyak-iyak din ako ng mga time na yun. Na parang sabi ko, gusto lang naman kita makita dahil minsan lang ako dito tapos biglang ikaw gusto mo agad ng distance. Very clingy tayo. Clingy at overwhelming. Oo. Tapos ako pa yung parang sabi ko, sige, ano? Ano? Sige, ano? Confession! Kaya nga eh. Confession! Sabi ko sa kanya talaga nito dati yun. Sige, anong gusto mo? A, mag-travel tayo sa Japan. B, Dubai. C, Italy. D, magkukrus tayo. Oh, ano sagot? Tapos, dapat na-cancel yung trip ko eh. Pero nagbayad ako nun. Cruise. May cruise na-cancel yung cruise namin. Diyos ko. Sayang. Pero So, yun. yung mga qualities na nakita mo sa kanya, hindi mo ba yung nakita sa lahat ng mga naging ex mo? Ito pa, kunyari sa exes ko. Kung may kita, sabi ko nga, kung may kita mo yung ex ko, may hawigan sila. Okay. Sabi nga niyo, nakita niya, wow, you have a type. Sabi mo, sabi niya, Parang wait wow. lang. Tapos, Isa ng hulmahan ang gusto oo, mo. isang hulmahan. Parang, gusto ko kasi So, nagkatalo lang, hindi sa appearance, kundi sa personality. sa personality. Kunyari, yung before him, yung ex ko talaga din na ibang foreigner. Oo. Tirador talaga ako ng foreigner. Kaya po sa mga kababayan Wait lang, natin. may tanong ako. Nagka-jowa ka ba ng Pinoy? Nagjowa akong Pinoy, mga 2 weeks. Ah, so hindi ka pang Pinoy. Hindi, hindi talaga. So parang mayroon din, it's a separate story din sa Pinoy. So, going back dun sa mga ex mo na foreigner, hindi mo nakikitaan sila na eto dito ako mag-aano habang buhay. Yung una, ang pakiramdam ko, maski sa fiancé ko ngayon, sinabi ko sa kanya to na yung the other foreigner ex ko, before him, pakiramdam ko siya yung humubog sa akin. Parang niready niya ako for this guy. Siya yung, kasi doon ko na, nung unang kasama ko yung ex ko, nung nasa Europe ako, doon ko nakita yung parang, ito yung magiging buhay ko. Tumira ako sa kanya ng 3 buwan sa Europe na malayo kami sa city, Ganun bahay din. lang ako, tahimik lang. Pero hindi, iba yun. Kasi yun, 20 years yung agwat namin. Mas bata yun sa'yo? Mas older, 4 years older. Tirador ng bata. Grabe naman, 4 years old. Ako to, babysitter. Mas matanda sa'yo. Oo. Yung ngayon kasi mas bata sa'yo. Okay, mas bata. Kala ko mas bata ulit. 20 years older than me. Okay. Kasi nung nasa Dubai ako, sabi ng mga kaibigan ko doon, try mo na magjowa ng matanda. Kasi nagjowa ka ng mga bata, kaedad mo, hindi kasi na seryoso. Try mo yung matanda. O, kumusta pag matanda? Ang nangyari, parang mas immature siya actually. Mas So wala, immature. ibig sabihin wala siya sa edad. Wala siya sa edad. Though, ang nakita ko sa kanyang personality na gustuhan ko, yung nagre-prepare sila for the future. Yun yung nagustuhan ko na parang, ay, ang galing. Ito pala yung parang lalo na, kunyari, kahit yung short term lang na future, ngayong summer, gagawin ko na lahat para pagdating ng winter, yung mga hindi ko magagawa, tapos na. Yung mga ganun lang, sa parang ko, ay, Ang galing. oo, pwede pala yung ganun. Kasi Oo. tayo, Hindi tayo ganun. wala naman tayong summer, winter sa Pilipinas. Summer Sabagay. na tayo sa Pilipinas kaya hindi tayo nagpe-prepare ng ganun. So, doon ko na-realize na, okay. Tapos yung prepare niya ako na parang, syempre gusto ko yung Pilipino tayo, maalaga tayo Yung parang, paano ko siya prepare before ng pagkain. Dahil iba yung pagkain ng puti. Ayaw nila na, kunyari, dati nagluto ako ng bulalo. Sabi niya, ano yan? Tubig? Ayaw nila. Ayaw niya. Talaga? Ayaw niya kasi daw yung isda daw, dyan daw nagpapadami sa tubig. Sabi ko, kumulo na yan. Aquarium? Oo, ano yung aquarium? Ano ba yan? Ayaw pala nila ng bulalo. Ayaw So, ng anong bulalo. kinakain nila? Chicken breast. Okay. Ay, mga ganun. Normal naman na lang. chicken. Laman. So, tsaka kunyari, sa jowa ko pa, sa fiancé ko pa ngayon. Oo, yes, fiancé. Iba na. Fiancé knows. To the left. So, ang dami niyang allergies. So, parang na-ready ako nung sa dati kong ex, na parang, ganito pala pag ibang lahi yung partner, yung ugali, sa kunyari, iba yung kultura kasi talaga
Yung parang paano sila, iba yung buhay nila. Yung parang pag rest day talaga, or paano yung makipag-bonding sila sa trabaho. Parang hindi ko naramdaman yung sobrang pressure natin sa Pilipinas na parang, ayun yung isa pang reason. Kaya gusto ko talaga ibang lahi. Kasi gusto ko yung iba yung kultura, iba yung way of thinking, na parang pagdating ko doon, ay, it's a different world. Yun yung gusto mo, maiba naman. Oo, gusto ko talaga maiba. Ayokong, kumbaga, gusto kong baguhin yung formula ng, kasi eto sabi ko nga, yung parents ko, yung mama ko, ang fear niya is yung parang, matulad ako sa lolo ko, sumalangit naman yung kanyang kaluluwa. May lolo akong bading. Oh. So, siya yung nag-isang lolo naming bading. Sa di ko alam sa side ng lola ko ba? Basta doon. Or lolo ko, ganyan. Tapos, ayun yung fear ng lahat. Na baka pagtanda nyo, matulad kayo sa kanya. Walang mag-aalaga. Na parang, siyempre sa generation natin, somehow binabago na yan na hindi naman tayo nag-anak para mag-alaga sa atin, di ba? So, ayun yung fear ni mama na parang kung wala mag-aalaga sa iyo, wala ka man lang makakasama na maglalagay man lang ng pampahid sa likod mo. Sa pawis mo. O maglalagay ng pampahid sa likod mo pag kumakalam yung pag kumasakit yung mga buto-butot kalamnan mo. Yung mga ganun. So ako yung parang gusto ko nga ng somebody na may matatawag na kapareha at the end of my life. Tapos, yung paulit-ulit ko sabi sa jowa ko that time. Kasi parang may time zone ako sa kanya, di ba? May time frame ako sa kanya, di ba? Na in 1 year, you have to make a decision. Kasi hindi ko alam eh. Sabi ko sa kanya nun, isa na lang yung magulang ko. Gusto ko, knock on wood, kung ano man mangyari sa mama ko, gusto ko makita man lang niya sino yung makakasama kong tumanda, sino yung makakasama ko. That's why, nung napanood ko yung vlog mo, nakita ko yung mama mo na sobrang saya niya. Super Kaya pala happy. sobrang saya niya sa video. Super. Kasi yung pala yung pinanggagalingan na gusto niya may makasama ka sa pagtanda mo. At ngayon, super happy ka din. Super happy ako, te. Oh Super. my. As Talaga? in, iyak na iyak. Tapos paulit-ulit. Umiyak ka ba nun sa Boracay na nag-propose siya? Umiyak talaga ako, te. Andun mama mo ba? Wala. Kaming dalawa lang. Oh. So, hindi ko ina-expect pero nag-ready pa rin ako. Ano yun? Hindi na-expect pero nag-ready. May ready akong sing-sing din. Bakit? So, naisipan mo din? Sabi ko lang, in any time or basta may baon lang din akong sing-sing. Okay. Para pag nag-propose man, meron pa rin ako baong sing-sing. Or if the situation calls for it, may baon akong sing-sing. So, alam mo, para talagang hinintay mo na mangyari to eh, no? Kasi kahit dinecline ka niya, hindi ka naman nawalan ng pag-asa eh. Tapos nag-ready ka pa ng sing-sing. So, tas finally, nangyari na. Oo. Diba? Ganun. Pero mahirap lang yung part din on me, no? Yung, hindi ko kasi siya nariringgan ng plano eh. Tinago niya sa sarili niya yung plano niya. Ilang buwan niyang pinagplanuhan, tapos tinago niya sa loob-loob niya. Na sabi niya, kating-kati siyang sabihin. Pero gusto niya mapunta sa tamang timing. Lalo na mga time na kina-question ko, anong plano mo? Right now, na-stress ako kasi ako yung tao na na-stress pag wala akong long-term plan. So sabi ko, anong gagawin ko? Tatayo ba ako ng sarili kong negosyo? Magagawa ba ako ng ano? Pero, paano yun pag mag-aasawa na ako? Anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya. So, siya, iniiba niya na yung topic. So, ako nade-depress ako. So parang partly naiisip mo din ba na wala na siguro tong ano to sa akin? Plano, kaya hindi nagsasalita? Pakiramdam ko ganun, te. Pero iniisip ko na lang noon, hindi, baka busy lang siya. Pinagtatakpan mo sa utak mo. Kasi denial ka. Ayoko. Hindi, wala to. Baka Oo, ano lang. parang syempre, parang partner ko pa rin siya. Kung mag-iisip na lang ako ng masama, isipin ko na lang maganda. Parang ganon. Yung parang, siguro hindi naman niya intention saktan ako eh. Pero anyways, kahit ano pa yung naisip mo before, ito na yung meron ka ngayon na Yes. okay na. Yes. At kailan kayo kakasal? So, Kailan kayong kakasal? umuwi na siya ng Amerika para mag-asikaso ng papeles. Oh. So, ipa-file niya lang yon. Pagbalik ko ng Amerika, Ayun na. kakasal agad kami. Kasi ang process nun, parang asikasuhin niya yung application. Pagdating doon, meron kayong 90 days para mag-decide kung ikakasal or hindi. Ganun pa pala. Yes, kaya 90 days fiancé, ganun siya. Tapos, bibigyan ko yun ng 2 years conditional green card. Para after 2 years,
i-check kung mag-asawa ba kayo talaga o hindi. Yung iba as in pinaghahalikan pa sa harap ng konsul. Talaga? O kasi may mga Pilipino nang pepeke ng kasal. Marami kasing ganyan, di ba? John Lloyd. Alam natin. Di ba sa pelikulang Anong pelikula yun? Yung kay John Lloyd at saka kay Lucky Manzano. Yung kay Vilma ba? Oo, yun. So, mga ganun. So, itetest. Itetest. Laplapan nga kayo. Ganyan. So, so pag nandun ka na magsistay, magta-travel ka pa rin ba? Okay ba sa kanya yun na magta-travel ka pa rin? Natuwa ako, kasi super supportive siya. Unlike dun sa ex na kunento ko kanina. Sabi yung ex ko dati, gusto niyang i-give up ko yung pagta-travel ko. Ayaw niya traveler ako. Ayaw niya na public figure ako. Yung gusto na lang niya, magtrabaho na lang ako sa factory. Yung gano'n na lang. Simpleng buhay na lang ako, tahimik lang gano'n. Sabi ng mga ibang mga kaibigan, Francis, ginib up mo yung buhay mo para sa, yung pangarap mo sa radyo dati. Oo. Para dito. Tapos iiwan mo para sa lalaki. Sabi ko, tanga ako Pag nagmahal ako, binibigay ko talaga lahat. Oo. Pero itong fiancé ko ngayon, he's willing. Kahit meron siyang fear of traveling, i-conquer niya, So sabi niya, kasi in the meantime, pag nagpunta ako sa Amerika, hindi ako makaka-travel outside. So sabi niya, let's just travel within the USA. Hindi ko pa nga naisip yun, Ang sabi ko pa, di South America, hindi pala pwede. Sabi niya, no, just in the USA, we can travel. Oh, wow. Mahal ka talaga kasi nag-a-adjust for you. Ganun naman ang love magsasacrifice. Tsaka, yun palang ginawa niya na pumunta siya ng Pilipinas, lalo na kung may anxiety pala siya and depression, tapos takot siyang mag-travel. Ginawa niya, di ba, for you. So, malaking na yan. Ito pa yan, Ano pa? Ano? Na-denied kasi ako ng UK. Oh. So, mag-UK dapat kami. Tapos, siguro ayun yung hiningi niyang sign. Pagdating doon, sabi niya, okay, sige. Diyan na lang sa Pilipinas. Kasi ayaw niya talaga mag-travel sa Pilipinas. Bakit ayaw niya? Super layo. Yung oras ang, di ba 24 hours lang naman? 24 hours, Sa bagay sa kanya, na yun? Ang pinakamalayong na travel niya pa lang sa Amerika, 4 hours away from his family. Yung parang nag-aral siya sa Missouri, kaso 4 hours. Nagpa-transfer siya, hindi niya na kaya mag-aral doon. Kahit scholar pa siya. Talaga? Pero feeling ko ngayon makoconquer niya na yan kasi masasanay na siya na nagta-travel tsaka ikaw traveler ka. Super. Feeling ko sasama mo siya na isasama Yes. Wala siya magagawa Actually, ganyan yung naramdaman niya nung nasa Siargao kami. Nag-Siargao na rin pala kayo. Siargao kami. Tapos, pinag-surfing ko siya. Natakot din ako. Nasugatan yung tuhod niya. Sabi ko, galit na ata sa akin to. So, sorry ako ng sorry. Tapos, nag-message sa nanay niya, Francis forced me to surf. Sabi ko na lang, ano ka ba? Ang galing-galing mo nga. Ang ganda ng mga pictures mo. Wala akong ganyang pictures Tapos at the end of the day, happy naman siya. Sabi niya, galit ka ba sa akin? No, I'm not angry at you. I'm just angry at the fact that I can't see anything kasi malabo yung mata. So at least ngayon habang nag-travel ka, kasama mo na yung love life mo. Ano yung difference? So nag-travel ka before na mag-isa ka lang at wala kang love life, single ka ngayon na habang nag-travel ka, may kilig kasi may kasama ka. Iba yung parang pag mag-travel ka na may kasama ka, parang wala kang pakialam sa lugar. Talaga? Iba yung pakiramdam na parang pagdating mo doon, titignan niyo yung, iba yung pag mag-isa ka, it's for the adventure. Pag may kasama ka, it's for the memories that you will make there. Yung hindi ka masyado sa adventure. Ako personally, dun sa parang, okay. So, I'm excited. Hindi kasi pag mahal mo, yung iniisip mo siya Yung paano siya mag-enjoy. Lalo na yung as a teritoryo, ang nasa isip ko kasi, teritoryo ko to, gusto kong ma-inlove siya sa Pilipinas. Gusto kong mahalin niya yung Pilipinas tulad na ng pagmamahal ko sa Pilipinas at itrato niya yung Pilipinas na home niya din. Kasi hindi lang to yung unang pupuntahan, hindi lang to yung unang beses siyang pupunta. Sa lifetime sa relationship namin, hindi lang siguro 10 beses siyang For sure. pupunta sa Pilipinas. So, kailangan magustuhan niya. Magustuhan niya yung traffic, magustuhan niya yung Traffic pagkain, talaga. magustuhan niya lahat ng inconveniences at yung magagandang lugar. Both the beautiful part and the ugly part of the Philippines. Diba? True love. Wow! Ikaw ang true love ko. Di ba humabol? Yun na nga. So, before kasi pa nag-travel ka alone, iba yung feeling ng, yung liberating ba? Oo. Pero ngayon, syempre na-experience mo na kasi. Kung baga tapos ka na dun ang dami mo nang nalibot, di ba? Dumating ako sa point na parang naging meaningless yung travel ko Bakit? Yung parang ang laki ng ginastos ko doon. Saang travel yan? Marami. So may mga travel kang meaningless? Yung parang sa South America, pumunta ako doon. Sabi ko, ang laki ng ginastos ko dito.
Tapos, siguro meron siyang, it's for me Oo. siguro sa iba merong meaning yun na parang, in-approve ko. Parang tapos na ako sa i-prove sa sarili ko eh. So, iniisip ko na parang kung gumastos ako ng ganito para sa trip ko lang, paano pa kung sa mas mahal ko? Iba kasi yung meaning nung ginawa mo siya dahil mahal mo yung tao versus sa ginawa ko siya minsan for the Instagram, for the For vlog. work. Yung For gano'n, work. parang, Ganun lang. Or nagka-count na lang ako ng bansa, yung mga gano'n. Parang, iba pa rin yung parang, nag-enjoy kami dito. Core memory talaga to. Yung gano'n. tama. Tsaka iba yung feeling kasi na parang, hindi siya traveler, di ba? Binibigay ko sa kanya yung mundo ko ng pagta-travel eh. Ang sarap makita sa isang tao yung nagugustuhan niya yung mundo ko, na-enjoy niya. And ako talaga, sa lahat ng pinupuntahan ko, kausap ko naman siya palagi. Kasi sabi ko na parang, is this place Brad approve? Maganda ba to? Yung parang kasi, nung una ko siyang nakilala, tinanong ko siya, so what are the countries that you like, that you want to travel? The American countries, Italy, Ireland, Scotland, Germany. Sabi ko, what about Philippines? Siningit mo talaga eh. Siyempre. Tapos Ano sabi niya? oh yeah, the Philippines. Para nakalimutan lang. Oh yeah. Sabi ko, not even Japan? Sabi niya, yeah, Japan. Oh. So, nung unti-unti na, ngayon sabi ko sa kanya, naiintindihan ko yan na as a new traveler, ang gusto mo puntahan is yung mga magandang lugar. Totoo naman talaga yon. Pero as time goes by, parang gusto mo na yung, hindi lang yung maganda, kundi yung eye-opening na lugar. Na parang may matututunan ka, ma-realize mo gano'n ka-blessed, or it exists pala yung mga gano'n, or mga bagay na parang, sabihin natin, counterpart ng real life ng Disneyland adventure. Kunyari, kung sa Disneyland merong roller coaster, sa real life merong trains na nakakaloka. Na parang, ito at least, hindi lang to 2 minutes. Iba yung experience nito. Pero for sure, unti-unti. Baka naman kasi mabigla siya, te. Sobrang- Siyempre, ikaw, dahil mo na kasi narating. Kaya, Pagdating ko talaga sa kanya dito, sabi ko sa kanya, okay, mag-stay tayo malapit sa airport. Para hindi mo na makikita yung yung alin? yung mga kahirapan. Diba? Depressed area. Kasi hindi naman sa dinadoubt yung Pilipinas, no? Hindi sa dinadoubt yung Pilipinas. Pero baka mabigla siya kasi walang ganito sa Iba baka sa ganon. atin, na-normalize na natin yung mga wire. Yung mga poste yung sa gitna Meralco. ng kalsada. Oo. Alam mo yung ganun? Na-normalize na natin yun. Yung mga basura sa gilid minsan ng kalsada. Na-normalize na natin Totoo. yung... Siya, siya eh. Mabibigla siya eh. Yung buhay niya is yung parang... Alam mo yung mga bahay sa loob ng Dasma Village? Oo. Yung mga Ganon. ganun. Yung ganun yung lugar nila na parang malaki yung yard, walang homeless sa lugar nila. Yung parang sabi ko, ay, ang ganda naman pala dito tumira. Tapos pag dinala mo siya doon, biglang, ano to? Mabibigla. So, parang sabi ko, okay, dahan-dahan lang. Tama. Dito lang tayo mag-i-stay. Tapos, iba. Basta, parang sabihin nyo lang, binaby ko siya. Di ba? Parang binabble wrap ko talaga. Kasi gusto kong dahan-dahan lang na ma-inlove siya sa Pilipinas. And eventually, na-inlove siya sa Pilipinas. Ah, the good talaga? thing. Yes. Na-enjoy siya. Yung parang, akala ko, i-judge niya yung, kunyari, yung bahay namin na nasa Quezon City. Siyempre, parang hindi naman kami nasa di ba? Hindi naman kami nasa exclusive village. So, yung mga ganong dikit-dikit na bahay, mga wire na parang sabit-sabit. Sabi ko lang sa kanya, dinaan ko na ng joke na, ano yan, protection sa mga drone para walang babagsak na drone. Oh my gosh. Talaga. Oo, tapos sabi niya, no, it feels homey. Ah, It feels talaga. At least. It feels homey. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. At saka sabi ko sa kanya, pag kunyari, meron siyang naamoy na paglalakad kami. May babaho. Sabi niya, sabi ko, ganyan din ang amoy sa New York. Huwag kang magmalinis. Ah, talaga? Ganyan din ang amoy sa New York. Wait lang, may tanong ako. Since kakasal ka na ngayon at may kasama ka na habang buhay, nagpa-plan din ba kayong magkaroon ng baby someday? Sabi ko sa kanya, siya talaga yung yung catalyst niyan. Sabi niya parang, gusto niya magkaroon ng anak, gusto niya makita yung baby niya. Yung lahi niya. As in ganun. galing sa kanya? Oo, gusto niya galing sa kanya. Oh. So, ako naman, may pamangkin ako eh. Alam ko paano mag-alaga ng bata, yung hirap ng sakripisyo ng pagiging magulang, di ba? At saka gusto ko, kung mag-aanak tayo, kailangan it's made out of love. Yung gusto ko magkaanak kasi I have so much to give. Meron akong atensyon, meron akong pasensya, marami akong gustong iturong aral, yung ganun. Ayoko yung parang ipaparamdam mo sa anak mo na
pahirap siya sa buhay mo. Ayoko na nung ganun. Parang kung naranasan na natin yun, tama Ayaw mo na. ng paranas. Yes, I'm the birth control. Pero paano yun ang gagawin? Kung manggagaling sa kanya talaga yung baby, so magbabayad kayo ng ano? Surrogate. Ganon? Oo. Surrogate? So, Okay ka dun? Okay lang naman sa akin. So, siya naman yung gusto, okay, go. So, support na Support naman siya naman ako. doon. And then, siguro kung magkaanak man kami, sabi ko, sana hindi umabot ng bago ako dumating ng 40s. Mga So, kailan na babalak mag-anak? Agad-agad Sabi ba ko, o may year kayong at, inaay? At least less than 10 years of the relationship. Matagal-tagal pa naman pala. At least parang we can let's work it out mga after 5 years. So right now, continue mo pa rin ang pagta-travel mo. And sometimes with him. Yes. Ganon. So, speaking of risk and sacrifice, kasi nag-start ka ng pagta-travel mo nung nasa Radyo pa. IFM ka, di ba? Ano yung first time mo na nasabi sa sarili mo na gusto kong mag-travel? Ano yung moment na yun? Naalala mo pa ba yun? As full time? Oo, yung parang na-foresee mo ba yung sarili mo na magta-travel ako someday? Ito na yung Hindi, gusto kong career. high school pa lang ako, te. So noong pa, High gusto mo school, na. Sabi ko, te, ito yung problema ko noon. Second year high school ako, iniisip ko, pangarap ko maging DJ, pero gusto ko rin mag-travel. Paano ako magta-travel tapos DJ? Yung DJ ubusin yung oras mo. nasa booth. Te, perfect yung pagbablog. Doon nag-start kasi. Doon ko na siya naisip. Ngayon na lang realization ko, no, na parang, ito yung pangarap ko nung bata ako. Gusto ko maging DJ, pero gusto ko nagta-travel. So, ito yung ginagawa ko basically pag nagta-travel ako. Parang ganoon din naman. Meron, kung ang DJ merong mikropono, may mikropono din naman kami Ang vlog, sa microphone. Sa Nagkikwento camera, ka din, diba? oo. Nagkikwento ka din. So, parang same thing. Kasi siguro, hindi naman exactly pagiging DJ, but yung pagiging storyteller, taga-share ng ganitong experience, kwento, ganun. Speaking of storyteller, kasi sa mga hindi nakakaalam, si Francis, nabanggit ko naman to sa mga vlog namin before, pero sa mga hindi nakakaalam, si Francis po ay OJT ko dati sa IFM. Sa IFM. At yung ginagawa ko nun is nagbabasa ng story. At siya yung gumagawa ng script. So noon pa lang, alam ko na magaling tong storyteller na to. Kasi malalaman mo naman sa mga sinasubmit sa'yo ng OJT, di ba? So sa dami na nag-submit, nakita ko Francis Candia, tapos yung story, malalim siya magkwento. Sabi ko, Kasi okay family to. ko talaga. Yung mga gusto mo mga kwento. Malalalim yung kwento mo. Gusto mo yung madrama talaga eh. Oo. Kaya sabi ko, mukhang promising to. Kaya noon pa lang, alam ko na magaling kang storyteller at na-convert mo siya into vlogging. Actually, sa pakiramdam pagkikwento ko. mo doon. Actually, pakiramdam ko na-hone mo talaga ako. Walang halong pang In what way? Walang halong pang etchos to Talaga ba? Kasi iniisip ko pa rin, te, lahat yung parang, ang foundation ko as a YouTuber is yung background ko sa radyo na sinimulan natin nung intern ako. Oo. Kung paano mo ako tinuruan nung, acting is reacting. Naalala mo yung, hindi na siguro maalala to. Hindi na Nakalimutan nga. niya na yan. Hindi wala na ako naalala. Meron kaming yung kasama ko yung classmate ko na OJT din. So, Sino yan? Si Kimba? Hindi. Classmate ko taga ibang stasyon, kabilang stasyon. Tapos, ang eksena, sinampal mo na siya. Sinampal lang ganyan. Tapos sabi natin, Kara, aray. Totoo, hindi ko na maalala yun. Aray. Sabi ko, ganito pala. So, yun yung parang sabi ko, dun na hone. Tapos, te, alam mo Nakatulong naman, pala siya. te, nagsimula tayo ng YouTube. Tayo. Oo. Sa pamilya. Isang pamilya lang tayo, te. May ikot-ikot lang. Yung pakiramdam ko, pag pinanood nyo yung mga videos ko pa din, no, merong element pa rin yun ng storytelling. Yung parang si Cara lang, di ba, kwento? Parang ginawa mo lang bakla at gano'n pa. Parang merong element, at least to me, merong gano'n. At saka meron pa isang quality ka kasi bukod sa storyteller ka, may isang quality ka na talagang gamit na gamit mo rin until now. Yung hindi ka sumusuko. Hindi talaga. Ganyan din ako eh. Stubborn. Yun nga, di ba? Pareho tayo. Hindi ka diba? susuko. Oo. Kasi naalala ko sige. Okay. Naalala mo may Hindi ka kwento muna. na. Oo. Sige. Yung parang konti lang yung views. Naalala mo ba yun? Oo. Tapos sinasabi ko sa utak ko, pero tignan mo siya ngayon, ang lala ng views niya. Pero minsan nga iniisip ko, hindi pa rin siya sumusuko kahit halimbawa 30 pa rin yung views. Hindi, totoong story to di ba? Minsan 54, 34. Sabi ko, ang galing ni Francis. Hindi siya nawawala ng pag-asa kahit walang manonood. Talagang kinabukasan, teka, mag-vlog tayo sa ganun. Sabi ko, walang katapos ang vlog So, ganun ka. Stubborn nga. Stubborn. Diba? Tsaka, dati, Teka lang, hindi ka na-hurt doon yung mga time na yun, parang wala akong mararating Hindi. hindi ka pinanghinaan ng mga time na yun. Hindi. Alam mo yung parang ginagawa pa natin yung dati. Di ba?
sila Lloyd, sa na kanyang kaluluwa. Sabi pa ako ni Lloyd nun, no? Sabi ko sa Lloyd, mag-collab tayo. Sabi niya, saka na pag 10K ka na. So, Na-hurt ka nun? oo. Kasi, syempre tayo kapag bagong YouTuber, ang lalakas sa loob natin, di ba? Ito yung kaibigan. Tsaka nung panahon na yun, kasi di ba niligawan ako ni Lloyd noon, pero hindi ko siya inano dahil sabi ko, tape, ano tama? Niligawan ka ba? Oo. Hindi ko alam. Nang gabi God, ng hanas pa, revelation. nung gabi ng hanas pa sila. Ay, sa gabi, ay, hindi kayo gabi ng hanas kayo sa kabila Kasi eh. si Lloyd nag-start din sa IFM. Sa IFM pa. Oh. Talaga? Ganun pa na start? Oo. Hindi ko alam yun. Binigay niya pa ako ng mga lotion galing sa mga sponsor niya. Oh my God. Graduation ko, binilhan niya ako ng Okay. cake. Oh. Sabi ko, Lloyd, hindi talaga. Hindi kayo talo. Hindi tayo talo. Magkumari tayo, Lloyd. Pero eventually, naging magkakaibigan naman tayo. Oo. Diba sa BFFs? Diba? Oo. So, ibig sabihin, nung sinabi niya sa'yo na wala ka pang 10K, Parang china-challenge niya ako. Oo. Kasi nung nasa Para- Baguio tayo nun, te. Oo, magkakasama tayo nun. Oo, lalo pa yung Baguio. Oo. Pag sa Baguio, doon ko nakita yung consistency niya na parang nagreklamo siya sa manager sa hotel. Sabi niya, 5 p.m. pa lang, nag-upload ako. 10 p.m. na, wala pa rin. Ano na? So sabi ko at that time, 1.7 pa lang yung followers ko. kaya naman pala eh. 1.7 pa lang yung followers ko. Oo. Sabi ko, ang huling upload ko 6 months ago. Oo. Bakit ako tatamarin? Ito. Siya nga. Doon ako nasimulan. So parang mula nun, ay nakiblog na din ako sa inyo nun. Tayo, di ba, ikot-ikot tayo nun sa Baguio, ganyan. Doon yung unang nag-viral ka, di ba? Tapos yun, hanggang sa nag-challenge ako, gumawa ako. Hindi talaga ako nag-stop talaga, te. Kasi alam mo, naniniwala ako, panapanahon yan. Na parang, sabi ko, kinakompare ko yung sarili ko kay Ariana Grande. Hindi, ganun yung- Bakit? Bakit? Para si Ariana Grande, Disney pa lang andyan na siya. Di ba? Nagsimula siya as Disney star. Pero hindi agad siya nabigyan ng moment. Andyan lang siya sa background. Pero kailangan mo hintayin mahinog ka. Tama. Iba-iba tayo ang oras ng timing. I agree. So you have to trust the process. So, yun yung pinanghahawakan mo. Yung pinahawakan ko. Kasi naniniwala ako na maganda yung ginagawa ko eh. May kanya-kanya lang content eh. tayong timing Oo, kung kasi kailan. Nung at that time, syempre wala pa naman ako, pakiramdam ko wala pa akong sarili kong brand eh. Oo. Yung parang, eto na kayo, ganyan. So andun lang ako in the background. Dumating pa nga sa point na, tinanong ko si Lloyd noon, sabi ko, Lloyd, nung nagpunta tayo sa Google Events, na Oo. unti lang na pumunta, sabi ko, Oo. Lloyd, ano ba magandang gawin ko? Sabi ka, ang content ko pa rin mga issue-issue. Oo. Grabe ka magpaano ng issue. Issue-issue. Oo. Mainit na. ano si Lloyd, sabi niya, tigilan mo ako sa issue-issue mo ah. Sabi niya, punyeta, si Francis nag-upload yung title. sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ano nangyari? Ewan ko ba dito pag ganito yung title, mag-aaway kami. Michelle D versus Oo, Mars. mga ganun yung title mo. Yung Kasi syempre, gusto mo mag-trend eh. Oo. Yun pa yung utak mo na, shit, kailangan ko mapansin, ganun. Oh, tsaka yung title ko nun, actually parang hanggang ngayon ganoon pa din naman. Oo. Yung parang, Mas malala lang noon, te. kasi dati, issue talaga, yung parang boom. ganun Ay, dati talaga. kasi konti pala yung mga vloggers. Kapag Oo. kung ano man yung mga issue ng mga vloggers, ng mga OG, ibang level. iba talaga. Oo, di ba? Yung mga away-away, issues. Yun. So, alam mo, may natutunan din tayo kay Lloyd. Actually, super. yung sinabi mo sa kanya na kung ikaw... Consistency. Oo, yes. Super. Actually, yan din ang isa sa nakita ko sa kanya. Noong nakita ko siya na kailangan every Wednesday, 7 p.m., naka-live siya, kahit anong mangyari, gagawa siya ng paraan. Bawa, walang internet, lilipat siya ng lugar. So, gagawa niya ng paraan. Sabi ko, ay grabe, yung dedication. Gagawa mo ng paraan kasi para sa kanya, hindi lang to basta work, hindi lang to basta passion. Talagang dedicated siya sa ginagawa niya. So, yun din yung naman na natin sa kanya at natutunan. Sa'yo din, te. Sobrang sipag mo. Tsaka yung stubbornness mo na parang pag may gusto, eto yan. Ito yung ina-play ko sa buhay ko Ay, from Ate Cara. totoo yan. Sige. What Cara wants, Cara Cara gets. So, Sa lahat ng bagay. yes. So, kailangan, okay, ginanong ko na, okay, what Francis wants, Francis gets. Hindi mo talaga tatantanan. At nangyayari, di ba? Yes. Kapag pinilit. Yes. So yun, di ba? Oh, may napulot kayo sa amin Ate Cara. Oo, huwag kayong titigil. Oo. Actually, parang ako din, naramdaman ko rin. Kasi kaya ikaw yung unang tinawagan ko nung na-depress ako. Oo. Kasi nung nawala ako sa radyo, sobrang na-depress talaga ako, te. So parang naalala kita, sabi ko, tawagan ko si Francis kasi hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, te, wala akong work ngayon. Tapos hindi ko alam kung ano na yung gagawin ko, mababa yung YouTube ko. Yung parang wala na, ano na lang yung matitira sa akin, nawala yung radyo. Tapos,
ngayon, parang nung bumabalik ngayon yung mga viewers ko sa YouTube, magmula nung nag-Japan vlog ako, tas may podcast pa na ganito, sabi ko, shit, bumalik na, hindi lang ako sumuko. So, hindi lang ako sumusuko, nag-upload ako kahit 13,000 views, kahit 20k views, na hindi naman ako sanay sa ganun kasi nasanay siguro ako na matataas dati, tas biglang, boom, bumaba. So, sabi ko, hindi ko titigilan kasi si Francis nga eh. Grabe Pero- yung pinagdaanan niya, pero hindi siya tumigil. Yun te, na parang it's a circle talaga eh. Oo. Pabagsak lang, pero aangat din talaga siya. Huwag ka lang tumigil. You just have to trust the process. Oo. Kasi mahahanap mo rin kung saan ka biglang makakabalik, aangat, oo. kung saan ka po pwede. At saka, lalo na sa inyo, te, you're already there. Wow. Andyan, di ba? Ilan yung hinakot na itong award sa radyo. Di ba kahit wala na nga sa radyo, may award pa din. Kaya nga. Uy, next week may award ako. Di ba? Sabi ko lang, Suyo, ikaw din may award ka. Congrats, di ba? Alam mo, nung nakikita ko yung mga awards mo, sabi ko, ay grabe, I'm so proud of him. Kasi talagang kinonquer mo na yung pagiging traveler na ikaw na yung ano doon, hari doon sa pagda-travel talaga, di ba? Kahit ako nanonood eh. Ay, thank Diba? you. Ano sa mga travel mo, yung hindi alam ng mga tao na nangyayari na, ay, mahirap pala. Kasi minsan nakala nila, ang dali-dali pag pinapanood. Ano yung hindi nila alam na, oy, ganito to, mahirap to. Ano yun? Una, sabi nga, di ba, parang yung mga tao, parang, it's so expensive to look this cheap. Yung parang, syempre, pag traveler ka, minsan you will not care how you look. Kasi, ang gusto mo lang is yung matapos yung araw, tumagawa mo yung dapat mong gawin, na parang hindi nila alam gaano kamahal yung ginagastos. At yung, it takes passion. Kasi, yung pagpunta lang sa isang lugar na wala nakakaintindi sa'yo, hindi mo sila naintindihan, tapos, meron kang, hindi ka lang basta pupunta doon magbi-video ka. So, ang hirap nun. Draining din siya eh, di ba? Yung creativity ng parang pag-iisip ng, okay. Totoo yan yung Or- mag-iisip ka? Ang pinakamahirap, siguro hindi na ng mga tao din dito, yung pag-ayos ng mga visas. Oh. Yun yung isa sa pinakamahirap. Yung nag-prepare ka ng napakalahat, tapos it's a no. So may moment ka na na-know ka? Oo, te. Di ba yung parang na naman? Ang Talaga? Oo, yung mahal-mahal ng gastos ko dito. No na naman. Akala nila magtatrabaho ako sa ibang bansa. Oh. Tsaka ang pinakamahirap din na Sabi ko, part. hindi ako maghanap ng trabaho, maghanap ng asawa. Tsaka meron pa isang pinakamahirap na part. Yung pinaghirapan mo na't lahat, yung creativity mo nandun, yung pagod mo, yung gutom mo, tapos yung bashing pa, di ba? Yung makahusga sila, wagas. May ganun, di ba? May moment ba na na-depress ka na sa mga comments? Dumating lang ako sa point, siguro, pag nadadama yung family ko. Doon ka na, Doon ako nadadamay. apektuhan Para pag talaga. hindi nila deserve to eh. Doon ako Ano sa lahat ng issues na pinagdaanan mo sa pagiging vlogger mo ang talagang naapektuhan ka? siguro sa family ko talaga, te. Pag anong issue exactly? Oh, exactly na nag-trend ka. Hindi ka nainis ka na lang or nabwisit. Siguro medyo nainis din ako. Siguro, sabihin lang natin, side example. Noong nag-Israel ako. Bakit ano nangyari dun? Yung mga tao, syempre divided at super sensitive ang topic ng Israel and Palestine. So ako, nag-video ako, sasabihin nila, hindi yan Palestine, Israel yan. Sabi ko, kaso, parang sige, magulo siya, te. Yung parang, depende sa time eh. Kunyari, kung pag-usapan natin is nung unang panahon, Israel, tapos ngayon, naging Palestine siya ngayon. Hindi natin pwedeng yung Israel. So yung topic na yan. Isa yun, te. Parang recently, no, na parang, ano ba yan? Na parang, tapos, syempre, ang mga Pilipino, sobrang, mga invested sa religion. Oo. So, hindi yan totoo, hindi yan. Iba yung story nga doon mismo. Iba yung story on ground sa mga nakikita natin sa internet, nakikita natin sa TV, iba yung doon mismo sa mga taga doon mismo. Yung mga nagkwentong na, ito yung na-experience nila araw-araw. Oo. May mga Pinoy kasi or ibang tao na mas marunong pa minsan, di ba? Yes. Mag-comment na alam nila lahat yun, ganyan. At saka te, yung parang bilang bading din, no, na traveler. Oo. Iniisip na lang nila. Ito yung trigger ko minsan. Minsan naiirita lang din ako. Oo. Yung parang akala nila, nagta-travel ako para mang lalaki lang. Alam mo, may isang comment na nabasa sa'yo na ganyan, na parang hindi na siya tungkol sa mga bansa, kundi maglandi lang na maglandi. Te, pag nag-usap tayo dito ng about ng history ng mga bansa, sabi ko sa'yo, walang lalaki yung naisip. At saka during the time na in relationship ako, hindi ako lumalandi. So pag single ka lang. Pag single ako, ay, Ano nga naman gagawin mo? Siyempre, di ba? Gusto mo rin sumaya sa ibang bansa. siyempre, pag may jowa ako, meron akong ka-video call. Oh. Oo. Wala akong jowa. Ay, di maghanap ako ng ano. Kasi minsan issue sa kanila yun na, Oo, at saka, eto sa lahat ng nagta-travel, you have the freedom na maglandi.
Pera mo yan, katawan mo yan, go. Happiness mo yan. Mag-ingat ka lang. Ganon. O, paano yung mag-ingat? Uy, hindi kasi totoo talaga ha. Oo. Meron akong fan na nakausap. Oo. Kunyari, sa Morocco siya, te. Nakipag-date siya sa lalaki. Bading. Nanakawan siya, te. As in, lahat ng suot niya. Ha? Lahat. Lumabas ang nakahubad. Paano yun? Ninakaw Tinakot? lahat. Tinakot ba siya? Yes. Ah. Ay, saksak pala. Yung Uy, ganun. nakakatakot pala doon. So, hindi, sa Marrakesh, totoong nakatakot talaga doon. Nag-travel ako doon. Hindi ko kaya mag-ikot mag-isa May doon. nangyari sa'yo doon masama? Eto, Teo. Ayan, itong peklat na Ay, yan. ayan. Nakuwento mo na yata sa akin yan doon eh, no? Doon sa Indonesia. Oo, diba? oo, yan So yun doon. Parang nakakatakot kasi yung mga area na marami magdurukot. So yun yung mahirap din sa pagta-travel minsan. Lalo na pag mag-isa ka. Na parang, okay. Kaya yung siguro yung presentation ko sa sarili, yung parang ibang tulad ng ibang mga followers ko ngayon na parang discover nila, ay, bakla ka pala. Kasi hindi nila alam. Hindi ko Talaga rin ba? alam minsan eh. Hindi kasi yung parang, hindi ko naman kailangan i-explain sa lahat ng tao na sa lubong ko na kailangan may rainbow akong ganyan-ganyan lagi. Oo, Hi guys, bakla happy ako. Pride! Hindi naman lagi ganun, di ba? So, ito yung pre-present ko yung sarili ko. Hindi naman lahat, ang pagiging bakla, hindi naman pare-parehong itsura. Di ba? O ang pagiging babae, hindi naman pare-pareho. Oo. So, ito yung bakla ako. Pero ganito ako malamit. Oo. Tsaka ito yung mas safe sa akin sa mga bansa pinupuntahan ko. Lalo na yung ibang pinupuntahan kong bansa, medyo yung parang, yari to sa ano. Oo. Baka manlalaki lang to. Or baka marami mandurukot dyan. Or hindi safe. O mga gano'n. So, kailangan yung parang, bros ko ako kunyari. Yung pag merong masamang tao, mag-ano na ako, acting na akong baliw ako or what. Talaga ba? Parang weirdo Grabe yun, ako. Ay, weird to. Huwag natin galawin. Oo. Di ba? Grabe, may ganun ka pala. Oo, parang So anyways, una ka kasi nag-trending sa Pakistan, di ba? Pakistan. Oo, yung dumura-dura ka doon. Like, ko naaalala yun, yung baho. Hindi, Hindi ko sa Pakistan, ang dinura ko talaga kasi noon, yung juice nila kasi. Yun kasi naalala ko lagi. Oo, yun talaga. Yun talaga kasi masarap eh. Pero, hindi mo expected mo na magte-trend ka doon sa ginawa mong yun. So, nabigla ka din nun? Oo, Trending ako ah. Sabi ko, ay. So, yun doon na kasi nagsimula lahat, di ba? Kasi parang, I opened the door. Oo. I opened the door, I closed the door. I opened the door for the next vloggers in Pakistan. Nagsimula ka sa Filipino couple. Oo, nagsimula ka sa bashing. Oo. Nung ang dami ng bash, ginamit mo yung bashing nun into power. Yes, ang sabi ko niya sa sarili ko, you will hate me till you love me. And now they love you. Yes. Oh. Thank you, guys. So, ang dahil mo na napuntahan, so hindi natin maiisa-isa lahat ng pinuntahan. Ano na lang yung pinaka-memorable sa'yo right now? Right now, Ethiopia. Bakit? Kasi, sinorprise ako ng Ethiopia. Parang, kumbaga, yung una, yung mga most viewed ko ulit is galing sa Ethiopia. Na parang, at saka sobrang eye-opener kakaiba sa lahat na napuntahan ko, yung Ethiopia. Pumunta sa mga tribes sa Africa. Oo, yun. Ibang-iba Nag-trend siya. ka, di ba? Yes. Dahil At saka sa... yung pakiramdam na lang na parang, ay, walang masyado nagpupunta dito. Hindi to yung tours, hindi to yung mga bansa na mayroong mass tourism. Kunting mga tao lang. Yung isip ko, Kaya ang galing mo isipin doon. mo, walang ibang turista, ako lang. Nung una mo sila makita, ano naramdaman mo? Parang, well prepared naman yung mindset ko na pupunta ako doon na okay ganito. Una ko sana nakita, curious ako yung parang pagdating ko doon, parang wala akong alam. Yung parang tayong lahat ng mga nanonood dito dahil tayo nanonood tayo may TV, di ba? Pag dinala tayo sa wild, zero experience tayo. Hindi tayo magkakasurvive. Kasi na doon lupa, babae ha, magkakalkal ng lupa yan. Para magkaroon ng tubig. Kakalkalin totoo? nila yan hanggang sa magkaroon ng tubig. So, paano ka uminom ng tubig doon? Ay, nagbaon ako sa sarili kong tubig na mineral. Okay. Nagbaon ako sa sarili kong tubig na mineral. Talaga? So parang sabi ko, ay, tsaka nangayayat ako doon. Kasi, Teka lang, hindi ka nag-hotel doon. Eco Lodge, yung parang, May mga lodge. may lodge naman siya. Pero hindi ka nakikitulog sa bahay nila? O Hindi. na-try mo? Hindi. Ay, hindi ko talaga. kaya, kasi, hindi ko kaya talaga. Okay. Mahirap. Siguro parang I salute those travelers na sumubok. Tsaka baka mas mahal. Mahal na yung pagpunta pa lang, mahal na eh. So para pag... So, araw-araw ka lang dumibisita sa kanila? Oo. Buti, wini-welcome ka nila. Nagbayad ako Ay, okay. Bayad Kala ko libre. tour. Mahal okay. Talaga? Ang presyo ng Africa is para ka nag-Europe. So ikaw na lang pipili. Pero worth it. Worth it. Kasi parang
saan ka ba makikita ng mga babaeng pinupunit yung labi para ipakita lang nila na mahal nila. Tsaka yung asawa inahampas nila. yung likod. Inahampas-hampas Ano yung na mga feel mo likod. nung napanood mo yun na Ako live? nasasaktan. At saka ito muna, yung amazing sa kanila, wala silang mga cellphone, wala silang TV, wala silang kuryente. Oo. Sabi ko, wala silang calendar. Oo. Hindi nila alam ilang taon Kung anong na sila. araw na. Hindi, walang ganun. Yung oras. Wala, araw. Ayun, doon na sila nag-base. Araw, sunlight, moonlight. Ganun. talaga? So, yung parang, magmi-meeting sila ngayon dahil ngayon yung special event. Tapos yung lahat sila pumunta, sabi ko, paano nila na-prepare na itong araw sila pupunta? Meron silang sanga, di ba? Ang sanga, merong iba't ibang sangay. Ganyan. Oo. Bawat sangay, one day yon. So, ibibigay nila yun sa mga pamilya nila sa iba't ibang tribong malalayo. Ang galing. So, sabi ko, tapos yung sa kanila, Sa likod. Kumbaga, ayun yung sign na parang ang babae, pag the more na malaki yung peklat, na mas malaki yung tulong na ibibigay ng mga lalaki na yon sa kanila pag namatay yung asawa nila. Oh. Tutulungan mo ako Utang na loob yun. Sinaktan mo ako, di ba? Oo. So, tutulungan mo ako. So, ano yung mga natutunan mo sa kanila na a-apply mo ngayon sa araw-araw na kasama mo sila? Yung simplicity ng buhay, te. Hindi mo kailangan ng maraming bagay. Doon ko na-realize na parang, wala namang signal doon. Sabi ko, walang use yung cellphone. Oo nga, no? Yung super basic na parang nakakita nila yung camera ko, te. Ganun sila, Na-amaze sila? Naalis sila, kita nila yung mukha nila. Hala. Talaga? Alam mo yung electric fan na maliit? Oo, Di ba dala-dala meron akong mo, ganun? oo. Sabi nila, wow. Sobra silang nawawaw sa maliliit na bagay. So ako yung parang, we are so blessed. Yes, yung sasabihin ko na-appreciate so mo ngayon kung blessed. anong meron ka na ang dami palang bagay na meron ako Oo. na hindi pa nai-experience ng iba. Oo. Pero hindi sila blessed, no? Pero Oo. Iba kasi lang yung way iba nila. yung blessings din. Kasi yung iba sa kanila, mayayaman din naman. Parang gano'n lang yung life nila. Pero mayayaman yung guys, marami silang mga baka. Isipin mo, isang iPhone, isang baka. Sa bagay. Ilang iPhone meron ka. Ano naman yung bansa na parang ayaw mo nang balikan? Parang boring dito? Honestly, wala akong masabi na wala akong gustong balikan. So lahat worth it? Willing akong balikan pa din lahat eh. Yung parang ibang mga bansa na parang nakakapagod, pero worth it siya. Yung, kunyari, example, Pakistan. Pumunta na ako, ang dami ko na napuntahan, but I still go back. So, masabi ko na parang mahirap minsan yung proseso dahil minsan visa, tapos parang yun na naman. Pero yung mga tao mamimit mo, yung mga tao minsan yung parang mababait kasi na parang magkakaroon ka ng mga kaibigan, family. At kunyari for Pakistan, doon ko na-experience yung lugar ako saan bilang bakla, tinatrato nila ako na parang lalaki. Hindi na ako tinatrato. Sa Pilipinas kasi, mayroong mga times minsan na pag ang bading may kaibigang lalaki, may issue yan. Kasi yung bakla may gusto yun sa lalaki. Oo, ano na rin yan? Di ba may laging gano'n na parang overthinker kayo, guys? Lahat naman issue sa Issue, di ba? Oo. Hindi pwede magtropa lang. Kaya wala akong kaibigang lalaki dito. Lahat puro babae, bading. Paano? Gusto ko maging lalaki sana kaso wala akong naging friends na lalaki. Oo. So, yun. Pagdating doon maramdaman na parang, one of the boys ako. Yung parang, iba yung sexual preference ko, pero they treat me as like bro. Na parang, ang sarap ng ganung feeling. Na hindi ko naramdaman dito sa Pilipinas. So bukod sa Pilipinas, saan mo gustong bansa na magtatagal ka talaga? Pangalawa sa Pilipinas? Siguro, Amerika. Dahil US, kasi andun yung eventually, jowa mo. Kaso ang ayoko lang talaga sa Amerika, parang, honestly, kung tatanungin mo, naku, kaya ka na jowa dahil gusto mo na talaga tumira sa Amerika, blah, blah, blah. Una, lahat na lang sa Amerika may bayad. Ayoko ng ganun. Alam mo yung parang, maski ulan na lang, bawal kang kumuha ng tubig ulan, may bayad yan. Talaga? Property ng state yan, hindi mo property yan. Ganun, te. Yung parang, ang OA. So parang sabi ko, gusto ko pa rin sa Pilipinas. Ayoko ng rat race ng Amerika. Aminin natin yan, sa lahat ng mga nasa Amerika, swerte yung mga nasa bahay lang, no? Pero karamihan sa mga nakasama ko doon, 1 job, 2 jobs, 3 jobs, ang dami ng trabaho kasi ang dami nilang binabayaran. Ayun ang ayoko. Kaso andun yung love life mo, so yun lang yung reason din. Yes. So ako'y parang dahil andun siya, okay. Sige. Aanihin ko lahat, Lulukin ko itiisin yan. ko para sa mahal ko. Don't get me wrong, maganda ang Amerika, pero ayoko lang talaga yung parang,
rat race na naman tayo. So anyways, dahil marami na tayong napag-usapan, meron lang akong quick question para sa'yo. Ayan. I'm Teka lang. virgin. Ay. Akala ko yung mga tanong. Wait, ayan. Mabilis lang to. Okay. Ito. Delicious na pagkain na natikman mo sa lahat ng bansa. Kakaiba? Hindi ko... Delicious na food. Pulaw. Ano? Afghan pulaw. Okay. Bakit So, anong food doon na nagustuhan mo? Ano siya? Rice siya na... So, sa Central Asia, Oo. pulaw, plov, pilaf, yun yung pagkain ng rice na merong meat. Tapos sa Afghan, merong pasas. Doon lang ba meron nun? Or meron din kapareho sa ibang Sa bansa? Central Asia, medyo magkakahawig sila. Pero yung mas masarap yung Afghan pulaw kasi mas may oily yung rice, parang mas may moisture, manamis-tamis, tama yung timpla. Yung parang andun yung bilang Pilipino, may Oo. rice, may meat, may Kompleto. vegetables. Oo. Okay. Ano naman ang pinaka nakakatakot na lugar? Uy, horror. Pinaka nakakatakot na lugar, I would say, Amerika. Talaga ba? Nakatakot sa Amerika, te. Nakakita ka na ba ng mumu doon? Hindi lang multo. Ano? Di ba? Nakakatakot yung may mga homeless. Nakakatakot yung may mga addict. Ay, oo, nakakatakot Di ba? talaga yun. Mas okay na yung multo kaysa sa adik. Los Angeles, Oo. LA, sa loob ng tren, may mga addict sa loob ng tren. So ako yung parang, Ayun yung takot mo. Mas horror pa yun sa horror. paano kung bigla ako na itong pagtripan? Okay, underrated na bansa. Pakistan? Pakistan, sa bagay. Underrated. Totoo, underrated Underrated talaga. sila. Kasi sabi mo maganda talaga Maganda talaga Pakistan, yung mountains diba? nila. Para silang Switzerland, ganun talaga. Oh, okay. Unang salita kapag naririnig mo, unang salita na maiisip mo kapag naririnig mo yung home. Jowa ko. Oh! Parang yung kanta lang ni Michael Bublé. Michael Bublé ba to? Ito naman. Sa dami ng lugar na napuntahan mo, anong masasabi mo na tunay na destination? Yung babalikan mo yung lugar o pupuntahan mo dahil sa tao? Ano ang destination para sa'yo? Para sa akin is yung tao talaga. Yun ang final destination na tinatawag. Oo. At saka, kasi mayroong mga lugar na sobrang ganda, pero it feels empty, it feels sad, it feels meaningless. May mga lugar naman na simple lang. Sabi nga nung iba, di ba, inikot nila yung buong mundo, pero sa tabi lang pala nila yung hinahanap nila. Oh. So, minsan wala sa lugar. Minsan nasa tao na magpaparamdam sa'yo na this is a nice place. This is the best place. And speaking of home, nahanap mo ng home mo ngayon. Okay, advice na lang para dun sa mga taong kagaya mo na sumubok, nag-risk. Ano yung masasabi mo dun sa mga takot sumubok? Ako, Na mag-travel or mag-start ng something new, ganyan. Kasi ako super risk taker talaga ako eh. Iniwan ko yung radyo para mag-social media, and then for the last 6 years of my life, I've been a full-time traveler, full-time travel content creator. Hindi ko kasi sabing itulak at iwanan yung mga trabaho ninyo at sundin nyo yung passion ninyo. I would say na hindi lahat kasi talaga sineswerte. It comes with luck din. Hindi lang sa hard work, passion, it comes with luck. So, kailangan pag-isipan ninyo kung ready ba kayo, if you really have the guts. Kasi kailangan yung maging tao tayo. Hindi natin, mayroon tayong mga bills na babayaran. Hindi natin basta-basta pwedeng iwan lang. Now, kung meron kayong gusto, make sure you are ready to go for it and just never give up. If you have it, kasi marami akong, hindi lang naman ako, meron din ibang kilalang mga YouTuber na nagsimula kami from the bottom, wala kami makakilala, and then ngayon nagsiangatan na din kami. You just have to trust the process. Lahat tayo nahihinog sa tamang panahon. Darating din yung araw mo. Ay, gusto ko yung sinabi mo na yon. Totoo yon. May tamang panahon para sa atin. So, you just wait. Anyways, we thank you.
Thank you, Francis. Thank you, Nice to see you again. Kaya nga eh. Ang daming times na nag-message sa akin sa Ate Cara, kaso wala ako lagi sa Pilipinas. Oo nga eh. At least finally nagkita na tayo. Finally. At saka kahit naman di tayo magkita, parang wala namang gap or nangyari sa Hindi mo atin. kasi nga pareho tayo ng personality. Oo, wala tayong issue din Yung naman. busy lang tayo minsan, Oo, pero basta pag- bigla magta-text, biglang tatawag, out of nowhere, di ba ganun ako? So, ayun. Uy, thank you. So, panoorin niyo po yung mga vlogs pa ni Francis na i-reveal. For sure, mauuna niyang ilabas to. So, mag-marathon na lang kayo. So, ayun lang. Thank you so much. And maraming salamat sa Work Hub at Kuya Bryle at Amit na nandito ngayon sa studio namin. So, pumunta kayo dito. Ilalagay ko na lang yung link, address, at yung video nila. So, thank you. May gusto ka pa ba sabihin? I love the setup. Actually, sabi ko, ang ganda. Oo, sige. Pressure nga ako pagdating ko eh. Pwede ba natin sabihin na magka-group kayo? Ay, shout out sa Philippine Global Explorers. So, ayan, nandun kami ni Kuya Bral. Ayan, makaka-20 destinations din ako para makasali sa inyo. Kailangan kong sipagang mag-travel. So, ayun lang. Thank you and bye! This podcast is brought to you by Ultra Mega Supermarket. Presyong mababa, mas pinababa pa. Mega Mochi Say